hindi kayang baliwalain ng ilong ang amoy ng payatas. Sa bawat hagupit ng hangin mula sa bundok ng basura, ang masangsang na amoy ng sunog at nabubulok ay tumatama na parang isang tunay na sampal. Sa gitna ng kalawakan ng plastik, tela, at tira-tirang pagkain, may isang bagay na hindi kabilang doon, isang itim na bakal na maleta. Nakatayo itong tila isang multo sa gitna ng mga damong ligaw na hanggang tuhod ang taas. Nang hawakan ng isang matandang mangangalakal ang zipper nito, ang metal ay gumuho na parang uling, at mula sa madilim na siwang, umalpas ang nakasusukang init. Lahat sila'y napaatras. May nakadikit na kulay kapeng buhok. May isang piraso ng dilaw na tela na sumisigaw ng walang tunog. Nang gabing iyon, tila nagpipigil ng hininga ang kalangitan ng Maynila. Sino ang may pusong gumawa ng apoy para burahin ang bakas ng isang dalaga? Ito ba ay dahil sa pagnanasang bumulag? Selos na nag-aapoy o isang pusong matagal nang nagyelo? Nang gabing iyon, wala pa tayong alam, ngunit magsasalita ang maleta, at bawat piraso ng abong nakadikit dito ay magiging isang saksi. Ang umagang iyon ay nababalot pa rin ng manipis na hamog na parang isang kupas na kortina sa ibabaw ng bundok ng basura. Sunod-sunod na mga truck ang dahan-dahang gumagapang, ibinubuhos ang laman ng kanilang mga tiyan, habang ang kawan ng mga ibon ay umiikot na parang isang alimpuyong hindi kailanman nabubusog. Sa isang medyo tahimik na gilid, ang mga damong ligaw ay humahaba hanggang tuhod, yumayakap sa maputik na daan na iniwan ng mabibigat na gulong kagabi. Si Aling Nena, isang tapat na mangangalakal na sanay na sa lahat ng uri ng amoy, ay biglang natigilan nang may maamoy siyang kakaiba. Hindi ito ang amoy ng nabubulok na karne, hindi rin ang asim ng basura, kundi ang amoy ng sunog na maihalong mapanlinlang na tamis, parang karamelong nasunog ng matagal. Ang mahabang karanasan niya ay nagsasabing ang ganitong amoy ay hindi nagtatapos sa magandang balita. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang maleta. Natutuklap na ang pintura nito at umuumbok ang mga gilid. Ang zipper nito ay natunaw at nanigas na muli, naging isang itim na laso. Lumingon si Aling Nena sa kaliwat kanan, tinawag ang kanyang mga kasama, ngunit tanging hangin ang humaplos sa dulo ng kanyang bandana. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinawakan ng kanyang mga daliring kulubot ang bitak sa gilid ng maleta. Ang metal ay marupok na parang biskwit na uling. Nang gumuho ang isang maliit na piraso, isang hibla ng kulay kapeng buhok ang sumabit sa dulo ng kanyang mga daliri. Napalunok si Aling Nena. Nanginig ang kanyang katawan, pagkatapos ay umatras siya at patakbong bumaba sa bunto ng basura, tinatawag ang isang pangalan na hindi niya kailanman nais tawagin sa lugar na ito. Tinatawag niya ang kanyang anak na pulis. Si Major Mateo Cruz ay kasalukuyang sinusuri ang mga papeles sa kanyang sasakyan nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Basag at hindi magkaintindihan ang boses ng kanyang ina, ngunit sapat na iyon para manlamig ang kanyang dugo. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang tunog ng sirena ay umalinggaw, sinisira ang karaniwang ritmo ng payatas. Ang dilaw na police line ay bumuo ng isang harang, ang mga tauhan ng forensic ay nakasuot ng puting damit na lubhang kakaiba sa itim na lupa, at ang mga mamamahayag na hindi malaman kung saan nanggaling, ay laging naunang dumating at nakatayo sa likod ng linya. Ang mga lente ng kanilang mga kamera ay kasing talas ng amoy sa hangin. Nakatayo si Mateo ilang hakbang mula sa maleta. Hindi niya tinitingnan ang kanyang ina, na nakaupo sa isang baligtad na timba, tinatakpan ang bibig ng dulo ng kanyang damit. Propesyonalismo ang hinihingi ng kanyang trabaho, ngunit ang distansyang iyon ay isang dangkal lamang mula sa kanyang puso. Tumango ang isang forensic officer, nagbibigay ng senyas. Dahan-dahang itinaas ang maleta, na parang nag-aangat ng isang lihim na babago sa buhay ng maraming tao. Sa loob, naroon ang katawan ng isang babae. Maliit, nakatupi na parang isang taong nilalamig, kahit na apoy ang yumakap sa kanya. Nangingitim ang kanyang balat, ngunit may natitirang piraso ng dilaw na tela na nakadikit sa kanyang baywang, na parang sinusubukan pa rin ang damit na protektahan ang dignidad ng may-ari nito. Ang kakaiba, ang ulan kagabi ay hindi pantay. Dito, basa lamang ang lupa, hindi lubog sa tubig. Ang mga bakas ng apoy ay nag-iwan pa rin ng marka sa mga sirang baldosa at piraso ng kahoy sa ilalim ng maleta. Sa malapit, natagpuan ng isang opisyal ang isang plastik na bote ng mineral water na sunog ang lid. Mayroon pa ring matapang na amoy.
Hindi ito aksidente, hindi rin bigla ang pagsabog mula sa methane gas ng basura. May isang taong dumating, inilagay ang maleta, binuhusan ng pampasiklab, sinindihan at umalis. Lumuhod si Mateo, pinagmamasdan ang lupa. May mga bakas ng gulong na nagpatong-patong, ngunit isa sa mga ito ay mas bago. Mas makitid ang guhit kaysa sa mga truck. Maaaring isang maliit na kotse o isang taxi. Naalala niya ang ulat kagabi tungkol sa malakas na ulan sa ibang bahagi ng Metro Manila, habang dito ay ambon lamang. Isang malupit na swerte. Ang apoy ay hindi napatay ng ulan, kaya't ang maliliit na bakas ay nakaligtas sa hagupit ng tubig. Ang forensic team ay nagtrabaho sa disiplinadong katahimikan. Tinantya nila ang taas ng biktima mula sa haba ng mga buto, tinantya ang edad mula sa natitirang tissue, itinala ang kulay kapeng buhok, at minarkahan ang dilaw na tela ng isang espesyal na tala. Isang forensic doctor ang bumulong kay Mateo na may malakas na indikasyon na namatay ang biktima bago pa man sinindihan ang apoy. Ang katawan ay hindi lumaban sa apoy. Ang kanyang mga baga ay walang abo, kamatayan muna ang dumating. Tahimik. Pagkatapos, sinubukan lamang ng apoy na burahin ang kwento. Dahan-dahang tumango si Mateo. Ang pambura ay laging nag-iiwan ng bakas. Sa gitna ng abo at natunaw na plastik, natagpuan ng mga opisyal ang tatlong bagay na hindi sumuko sa apoy. Una, isang bungkos na mga susi na pinag-isa ng init. Nababasa pa rin ang mga ngipin nito. Pangalawa, isang maliit na nail cutter na marahil ay tumalsik nang ilipat ang maleta. Pangatlo, isang bagay na sa una ay inakalang balat ng pitaka, ngunit ito pala ay natitirang pabalat ng isang notebook na kulay pula kape, nangingitim sa mga gilid. Nang baliktarin ito ng isang teknisyan gamit ang tiyanik, ang mga piraso ng pahina ay nadurog at naging madilim na butil. Lahat ay nagpigil ng hininga. Kung ito ay isang notebook, dito marahil ay bumubulong pa ang boses ng biktima. Ipinag-utos ni Mateo na ang mga bagay na iyon ay balutin, lagyan ng label at ipadala sa laboratorio. Muli niyang sinuyod ang lugar gamit ang mga matang sinanay ng maraming taon. Ilang hakbang mula sa maleta, may bakas ng sapatos na hindi masyadong malalim. Hindi tulad ng mga bota ng mga opisyal. Ang swelas ay may pattern ng mga pahilig na linya, sapatos ng isang lalaking tagalungsod. Kinuha niya ito ng litrato habang nakayuko, pagkatapos ay tumayo muli. Narinig niya ang isang maikling tawa mula sa likod ng police line. Isang mamamahayag ang tumawag sa pangalan ni Mateo, sinusubukang makakuha ng impormasyon. Lumingon siya, itinaas ang kanyang kamay, humihingi ng oras. Makakakuha ang press ng kanilang bahagi, ngunit hindi ngayon, hindi bago siya magkaroon ng sagot. Sa di kalayuan, ang kanyang ina ay nakaupo pa rin, nakatingin sa kawalan patungo sa bundok ng basura na nanginginig sa init. Lumapit si Mateo ng ilang hakbang, huminto bago maging personal ang distansya. Dahan-dahan niyang sinabi na maaaring umuwi na muna ang kanyang ina, uminom ng tsaa, magpahinga at huwag munang manood ng telebisyon. Tumango si Aling Nena, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi gumalaw mula sa police line. Alam niya na sa likod ng linyang iyon, itinatago ng lungsod ang madilim nitong bahagi. At mamayang gabi, ang balitang iyon ay sasabog sa mga screen ng cellphone ng lahat. Habang dahan-dahang papalayo ang sasakyan ng punerarya, naramdaman ni Mateo ang dalawang bigat na naglalaban sa kanyang mga balikat. Isa bilang isang anak na gustong patahanin ang kanyang ina. Isa pa bilang isang pulis na kailangang patahimikin ang buong lungsod. Sa kanyang isipan, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso, ang maleta na maayos na inilagay, ang apoy na sinindihan ng gasolina, ang plastik na boteng iniwan, ang mas makitid na bakas ng gulong, at ang ulan na naging maramot. Ang gumawa nito ay hindi isang lasing na naligaw. Ito ay kamay na may kakayahang magplano, kahit na hindi sapat ang talino para itago ang lahat. Tumunog muli ang kanyang telepono. Isang batang investigador ang nag-ulat mula sa isang dormitoryo ng mga estudyante sa Katipunan. May ulat na isang babaeng estudyante ng Korean language ang hindi pa umuuwi mula kahapon at nagsisimula ng magpanik ang kanyang kasama sa kwarto. Ang pangalan niya ay Jasmine Reyes. Kinulayan ng kayumanggi ang kanyang buhok. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata sandali, naramdaman ang paghigpit ng isang bagay sa kanyang dibdib. Dilaw na tela, kulay kapeng buhok,
isang pangalan na huli nang umuwi. Idinilat niya ang kanyang mga mata, muling tumingin sa lugar kung saan nakatayo ang maleta kanina, at nangako sa kanyang sarili na kasing lamig ng bakal. Ngayong gabi, hindi siya uwi hanggat hindi niya natatagpuan ang unang pinto patungo sa taong nagsindi ng apoy. Ang boarding house sa Katipunan ay nakatayo sa isang makitid na eskinita, sa pagitan ng isang coffee shop at isang talyer. Natutuklap na ang pintura sa mga pader, ngunit sa maliit nitong bakuran ay mayroon pa ring mga ligaw na bulaklak na bougainvillea. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto bilang 4, at sa loob, ang amoy ng halumigmig ay maihalong pabango ng sabon na hindi patuyo. Sa study table, may 2 tasa ng kape. Ang isa ay malamig na, ang isa ay kalahati na lang. Pinagmasdan ni Mateo ang eksena ng walang imik. Sa kanyang tabi, si Bella Santos, ang kasama sa kwarto ni Jasmine, ay nakayuko. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali, pinipilipit ang dulo ng kanyang hijab. Kailan mo huling nakita si Jasmine? Tanong ni Mateo, ang boses niya ay walang emosyon. Nung isang hapon po, 2 araw na ang nakalipas. Nag-aral po kami para sa exam, mahinang sagot ni Bella. Pagkatapos po noon, sabi ni Jasmine, makikipagkita siya kay Junho, yung tinuturuan niya ng private lesson sa Eastwood. Mukha siyang masaya. Sabi niya, magpo-propose na raw yata sa kanya yung lalaki pagkatapos ng graduation. At pagkatapos noon, wala nang balita. Opo. Akala ko po, doon na siya natulog sa unit ni Junho, gaya ng dati. Tumingin si Mateo sa pader ng kwarto. Sa isang sabitan, mayroon pa ring dilaw na jacket, ang kulay ay kapareho ng telang nakadikit sa katawan sa maleta. Lumapit siya, dahan-dahang hinawakan ang tela, na para bang tinitiyak na hindi siya nagkakamali. Sa mesa, isang notebook ang nakabukas, nagpapakita ng maayos na sulat kamay. Sa huling pahina, may nakasulat, makipagkita kay V. Sa Eastwood. Pag-usapan ang future. Natatakot akong magbago siya. Ang huling pangungusap ay binilugan ng 2 beses. Binuksan ni Mateo ang kanyang maliit na recorder. Bella, alam mo ba kung saan ang address ni Junho sa Eastwood City? Sa Viridian Condominiums po. Tower B, 6th floor. Tumango si Mateo. Nagpadala siya ng 2 miyembro ng team para kumpirmahin. Sa kanyang isipan, nagsimulang pumila ng maayos ang mga piraso ng palaisipan, maleta, dilaw na tela, kulay kapeng buhok, notebook, at ang paulit-ulit na pangalan, Junho. Habang paalis sila, isang babae, si Aling Rosa, ang may-ari ng boarding house, ang tumakbo papalapit habang may dalang plastic bag. Sir, eto po, nakita ko sa basurahan sa likod. Kay Jasmine yata. Sa loob ng bag, may isang plastic na pitaka na bahagyang natunaw at isang bungkos ng mga susi na may keychain na hugis bituin. Nakilala ni Mateo ang hugis, kapareho ito ng nakuha sa maleta. Ngunit ito ay buo. Sigurado po kayong kay Jasmine ito, tanong ni Mateo. Tumango si Aling Rosa. Lagi niya pong dala yan. Pero teka, kagabi po may lalaking dumating, hinahanap si Jasmine. Akala ko nobyo niya. Nakamask. Kinausap niya sandali si Bella sa labas ng gate. Mabilis na lumingon si Mateo kay Bella. Namumutla ang mukha ng dalaga. Nagtanong lang po siya kung nakauwi na si Jasmine. Sabi ko, hindi pa. Tapos umalis na po siya. Anong oras yon? Mga bandang 11:00 ng gabi po. Mabilis na itinala ni Mateo. Alam niyang ang oras na iyon ay kasabay ng pagtatantya ng forensic team kung kailan nagsimulang masunog ang katawan. Ang team ay agad na nagtungo sa Eastwood. Ang mga gusali ng kondominium ay naglalakihan, ngunit tahimik ang mga pasilyo. Sa harap ng pinto ng unit sa ika-6 na palapag, nakasindi pa ang maliit na ilaw. Hindi nakalock ang pinto. Pagpasok, sumalubong sa kanila ang amoy ng halumigmig at kemikal. Sa hapagkainan, may tira ng instant noodles, 2 basong walang laman ng beer, at isang maliit na bote ng gasolina na may natitirang sangkapat. Sa sahig, may mga bakas ng gulong ng maleta na bumaon sa carpet. Mabilis na sinuyod ng mga crime scene investigator ang banyo. Sa pagitan ng mga basag na tele, natagpuan nila ang mga mansa ng pula kape na pinunasan na. Sa lababo, may mga hibla ng buhok ng babae,
Tumayo si Mateo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang piraso ng papel sa ibabaw ng refrigerator. Ito ay isang sulat na isinulat ng nagmamadali sa wikang Koreano. Sa gilid, may putol-putol na salin sa Filipino, nagkamali ako. Natatakot ako. Diyos ko, pakiusap, burahin mo ang kasalanang ito. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata sandali. Alam niyang ang kasong ito ay hindi na lamang tungkol sa pagpatay. Mayroong pag-ibig na naging baga. Mayroong taong nag-akala na matutubos niya ang kasalanan sa pamamagitan ng apoy. Isil ang kwartong ito, mahina niyang utos at tawagan ang Bureau of Immigration. Alamin kung si Park Junho ay nasa Pilipinas pa. Gumagapang na ang gabi. Nagsimula nang sumindi ang mga ilaw ng lungsod. Mula sa balkonahe ng ika-6 na palapag, pinagmasdan ni Mateo ang Maynila na kumikinang sa ilalim ng ambon. Sa ilalim ng kislap na iyon, isang lihim ang nasunog na, ngunit ang anino ng salarin ay malaya pa ring naglalakad. Kinabukasan, basa pa rin ang hangin sa Maynila dahil sa ulan. Hindi pa natutulog si Mateo. Sa screen ng kanyang laptop, isa-isang lumabas ang mga resulta ng forensic. Ang mga fingerprint sa hawakan ng maleta ay tumugma sa datos ni Park Junho mula sa Bureau of Immigration. At ang mas nakakagulat, ang TV footage mula sa Terminal 3 noong 2:00 ng madaling araw ay nagpakita ng isang lalaking nakasalamin, may dalang itim na backpack, na mabilis na naglalakad patungo sa International Departure Gate. Ang pangalan sa tiket, Park Junho, patungong Seoul. Ang tiket ay binili noong 12:00 ng hating gabi, ilang oras lamang matapos mapatay ang apoy sa payatas. Sinubukan niyang tumakas, bulong ni Mateo, tinatapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Tumango ang opisyal sa kanyang tabi. Pero hindi po siya nakasakay, sir. Kinumpirma ng airline na hindi na-scan ang kanyang boarding pass. Kumunot ang noo ni Mateo. Ibig sabihin, nandito pa rin siya. Agad na kumilos ang team pabalik sa Eastwood, sinisiyasat ang paligid ng gusali. Natagpuan nila ang isang parking attendant, si Kuya Lito, na ngayon lang naglakas loob na magsalita. May tinulungan po akong magbuhat ng isang maleta nung gabing iyon, sir. Lalaking Koreano, mukhang balisa. Sabi niya, itatapon daw niya yung mga lumang gamit sa recycling center. Ang tapang ng amoy ng gasolina, pero akala ko marumi lang na gamit. Tinitigan siya ng matalim ni Mateo. Naaalala mo anong oras? Mga bandang 11:30 po, sir. At naaalala mo ang mukha niya? Nag-aalangang tumango si Kuya Lito. Nakamask po, pero yung mga mata niya, parang 1 linggo nang hindi natutulog. Ang testimonya ay nagpatibay sa lahat ng piraso. Ngunit ang tanong, kung hindi lumipad si Junho, saan siya nagtatago? Bago maghapon, isang bagong ulat ang dumating. Isang kaklase ni Jasmine, isang estudyanteng nagngangalang Bima, ang umaming nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero noong madaling araw. Maikli ang mensahe, isang halo ng Filipino at Koreano, patawarin mo ako. Huwag niyo na akong hanapin. Kasama ko na siya ngayon. Ipinadala ang mensahe noong 3:00 ng umaga, matapos makita si Junho sa kikis ng airport. Alam ni Mateo na hindi iyon mensahe mula kay Jasmine. Iyon ay mensahe mula sa salarin, sinusubukang iligaw ang investigasyon. Nagpasya siyang suriin ang data ng signal ng cellphone ni Jasmine. Ang huling aktibong lokasyon, isang murang motel sa Quiapo, humigit kumulang 4 na oras matapos ang pagpatay. Dumating sila sa lugar bago magdilim. Makitid ang pasilyo, madilim ang mga ilaw, at ang amoy ng sigarilyo at halumigmig ay nakakapit sa hangin. Ang receptionist, isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na t-shirt, ay napapikit nang makita ang plaka ng pulis. Nakita niyo ba ang taong ito? Tanong ni Mateo, ipinapakita ang litrato sa pasaporte ni Junho. Mabilis na tumango ang lalaki. Dumating iyan nung madaling araw, mukhang takot. Pero umalis din kaninang umaga. Akala ko lasing lang. Iniwan niya to. Mula sa ilalim ng mesa, inilabas ng lalaki ang isang maliit na bote ng Korean soju at isang piraso ng plane ticket na punit sa gitna. Matagal na tinitigan ni Mateo ang piraso ng tiket. Nagsisisi siya, ngunit takot harapin ang parusa.
Isang opisyal ang tumawag mula sa labas. Sir, may bago tayong impormasyon. May ulat mula sa isang ride-hailing service na may sinundo silang pasahero na katulad ng deskripsyon ni Junho mula Quiapo papuntang Port of Manila. Kaninang umaga, agad na kumilos si Mateo. Habang nasa biyahe, umiikot ang kanyang isipan. Pumatay ang salarin dahil sa selos, pagkatapos ay sinunog ang bangkay para burahin ang kasalanan. Ngunit nang matuyo ang dugo, bumalot ang pagsisisi. Hindi siya tumakas pabalik sa kanyang bansa, sa halip ay tumakbo papuntang daungan. Marahil ay gustong magtago sa isang cargo ship. Ang Port of Manila, laging abala sa umaga, ngunit tahimik at nababalot ng hamog sa gabi. Ang mga dilaw na ilaw sa mga poste ay tumatama sa isang cargo ship na malapit ng maglayad. Ang tunog ng mga kadena ng angkla ay umalingaw-ngaw. Naghiwa-hiwalay si Mateo at ang kanyang team. Dahan-dahan siyang naglakad sa pagitan ng mga container van, ay hawak na flashlight. Sa likod ng isang tumpok ng mga container, may narinig siyang mga yabag. Mabilis, pagkatapos ay huminto. Park Junho, umalingaw-ngaw ang boses ni Mateo. Walang sagot. Lumapit siya. Sa likod ng container, isang lalaking nakasalamin ang nakatayo. Nanginginig ang kanyang katawan. Hawak niya ang isang bote ng gasolina na kalahati na lang ang laman. Ibaba mo yan, sabi ni Mateo. Tumingin si Junho na may mga matang pula at basa. Hindi ko siya gustong patayin, bulong niya sa putol-putol na Filipino. Galit lang ako. Binanggit niya ang pangalan ng ibang lalaki. Nawala ang lahat sa akin. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Naligaw ka ng landas. Hindi nawala ang lahat. Pero ngayon, kailangan mong magsalita. Yumuko si Junho. Pagkatapos, nahulog ang bote mula sa kanyang kamay. Bumagsak. Muling kumalat ang amoy ng gasolina sa hangin ng gabi. Kumislap ang mga ilaw ng barko. Umalingaw-ngaw ang sirena ng port patrol. Lumuhod si Junho, nakataas ang mga kamay. Sinindihan ko ang apoy, pero hindi na siya humihinga. Gusto ko lang siyang mawala, para hindi ko na makita ang mga mata niyang nang aakusa sa akin. Matagal na tinitigan ni Mateo ang lalaki, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang baril. Sasagutin mo ang lahat sa korte. Pero ngayong gabi, dito nagtatapos ang apoy. Pinalibutan ng team si Junho. Sa kalangitan ng Maynila, nanatili ang manipis na hamog sa ibabaw ng buwan. Ang salarin na dumating para maghanap ng pag-ibig ay ngayon ay aalis ng tahimik, balot ng pagsisisi at ng amoy ng gasolinang hindi pa nawawala. Ang interrogation room sa Kampo Karingal ay tahimik ng gabing iyon. Ang puting ilaw ay matalim na tumatama sa malamig na metal na mesa. Nakaupo si Park Junho, nakaposas ang mga kamay. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay walang laman, parang isang basag na salamin. Sa kanyang harapan, binuksan ni Major Mateo Cruz ang isang folder na naglalaman ng mga litrato ng ebidensya, ang sunog na maleta, ang keychain na bituin, at ang mga piraso ng notebook. Junho, kalmado ngunit mariin ang boses ni Mateo. Alam na namin ang lahat. Ang fingerprints mo sa maleta, ang key footage, ang plane ticket na pinunit mo. Pero gusto naming marinig mula sa'yo kung ano talaga ang nangyari. Matagal na tumitig sa sahig ang lalaki. Nanginginig ang kanyang mga labi bago siya nagsalita ng mahina. Hindi ko plinano na patayin siya. Mabait na babae si Jasmine. Tinuruan niya ako ng Filipino. Tumawa siya sa akin. Pinaramdam niya sa akin na hindi ako dayuhan dito. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Pero nung gabing yon, lahat ay nasira. Nagsenya si Mateo na magpatuloy. Hinihintay ko siya sa apartment. Kumain kami. Sabi niya, gusto niyang makipag-usap. Umuulan noon. Sabi niya, gusto na niyang tumigil. Sabi niya, masyado akong seloso, masyadong mapilit. Tapos, binanggit niya ang pangalan ng ibang lalaki, isang kaklase niya. Nawalan ako ng kontrol. Gusto ko lang siyang tumahimik. Kahit isang beses lang. Tumahimik. Tinulak ko siya. Tapos, hindi ko na matandaan kung paano napunta ang mga kamay ko sa liig niya. Basag ang boses ni Junho.
Yumuko siya, tinitigan ang posa sa kanyang mga kamay. Nang matauhan ako, hindi na siya gumagalaw. Sinubukan ko siyang i-revive, pero huli na. Nagpanik ako. Alam kong hahanapin ako ng pulis. Naisip ko, kung susunugin ko ang lahat, mabubura ko ang pagkakamali. Malamig na tumingin si Mateo. Hindi mo binura. Dinagdagan mo lang. Mahinang tumango si Junho. Alam ko. Habang nag-aapoy, umiiyak ako. Hindi ko mapigilang tingnan ang maleta. Sumulat ako sa notebook bago umalis, kasama ko na siya ngayon. Akala ko kung magpapasunog din ako, baka makasama ko siya. Pero duwag ako. Katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Binuksan ni Mateo ang susunod na folder, inilabas ang forensic report. May isang bagay na hindi tugma, Junho. Namatay ang biktima dahil sa sakal. Pero sa ilalim ng mga kuko niya, maisitli ng ibang babae. Sino yon? Nagulat si Junho. Ibang babae. Kami lang ni Jasmine ang nandoon. Huwag kang magsinungaling. Nakahanap din kami ng fingerprints ng babae sa mesa ng apartment mo, diin ni Mateo. Hindi kay Jasmine, hindi sayo. Matagalan na tahimik si Junho pagkatapos ay bumulong si Bella. Siguro. Inilapit ni Mateo ang kanyang katawan. Si Bella Santos ang kasama niya sa kwarto. Dahan-dahang tumango si Junho. Pumunta siya nung gabing yon bago dumating si Jasmine. May dalang libro, isa sa uli raw. Hindi ko alam na malapit sila, pero sabi ni Jasmine, madalas daw mainggit si Bella dahil mas gusto ko si Jasmine. Naramdaman ni Mateo na nanlamig ang kanyang dugo. So, bago dumating si Jasmine, nandoon na si Bella sa apartment mo. Pero sandali lang siya. Sabi niya, alam mo bang hindi seryoso sa'yo si Jasmine? Naglalaro lang siya. Tapos umalis na siya. Akala ko, selos lang yon. Tumayo si Mateo, tumingin sa salaming pader, kung saan nagmamasid ang dalawa pang investigador. Nagbago ang hugis ng puzzle. Si Bella, na kinakabahan mula pa sa simula. Si Bella, na huli nang nag-report ng pagkawala ni Jasmine. Si Bella, na nagsabing madalas matulog si Jasmine sa apartment ni Junho. Lahat ay nagsimulang magkaroon ng saysay. Pinatay ni Mateo ang recorder, pagkatapos ay tinitigan si Junho. Kung magsasabi ka ng totoo, hindi ka mag-isang haharap dito. Pero kailangan kong malaman, noong umalis ka sa apartment, nilock mo ba ang pinto? Nag-isip si Junho. Hindi. Tumakbo ako. Hindi nakalock ang pinto. Tinitigan siya ng matalim ni Mateo. Kung gayon, kahit sino ay maaaring pumasok pagkatapos mong umalis. Ilang oras pagkatapos, sa labas ng silid, sinuri ni Mateo ang isang bagong ulat. Ang resulta ng digital forensics ay nagpakita na ang data sa laptop ni Jasmine ay binura 2 oras matapos ang tinatayang oras ng kamatayan. Ang address mula sa boarding house sa Katipunan. Mula sa device ni Bella Santos. Pinagmasdan ni Mateo ang ulan na muling bumuhos sa labas ng bintana. May kasalanan si Junho. Pero marahil, hindi lang siya ang kamay na naging dahilan ng maagang pag-alis ni Jasmine. Kinuha niya ang kanyang telepono, inutusan ang kanyang mga tauhan, dalhin niyo dito si Bella Santos. Ngayong gabi rin. Huwag ninyong hayaang makalabas ng lungsod. Ang kalangitan ng Maynila ay biniyak ng kidlat, at sa likod nito, isang bagong lihim ang naghihintay na mabunyag, isang lihim na marahil ay mas madilim pa kaysa sa apoy sa payatas. Nang gabing iyon, pasado 10:00, sa himpilan ng pulisya, ang pangalawang interrogation room ay may madilim na ilaw. Nakaupo si Bella Santos, nakakrus ang mga braso, maputla ang mukha, ngunit nananatiling matalim ang mga mata. Sa kanyang harapan, inilatag ni Major Mateo Cruz ang mga litrato, si Jasmine na nakangiti sa uniforme ng unibersidad, ang sunog na maleta, at ang mga kuha ng TV mula sa kondominium sa Eastwood. Bella, walang emosyon ang boses ni Mateo, alam naming nandoon ka sa apartment ni Park Junho nung gabing yon. Huwag mo nang subukang magsinungaling. Napalunok si Bella. Dumaan lang po ako, sir. Isinauli ko yung librong hiniram ko. Pagkatapos, umuwi na po ako.
Ipinaharap ni Mateo ang screen ng isang tablet sa kanya. Sa video, makikita ang isang babaeng nakahishab na pumasok sa gusali ng alas 7 ng gabi at lumabas ng halos alas 9 na. Sabi mo sandali lang pero hindi sandali ang 2 oras, Bella. Natahimik si Bella, nanginginig ang mga kamay sa kanyang kandungan. Sabi ni Junho, siniraan mo si Jasmine sa kanya. Sinabi mong naglalaro lang si Jasmine. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Mateo, mahina ngunit tumatagos. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Bella. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Mahilig naman talaga siyang maglaro ng damdamin. Palagi niyang nakukuha ang lahat. Magagandang grado, maraming kaibigan, kahit na isang dayuhang lalaki na handang lumuhod sa kanyang paanan. At naiinggit ka? Hindi, sigaw ni Bella, ngunit may namumuong luha sa kanyang mga mata. Gusto ko lang siyang matauhan. Huminto siya, yumuko. Ako naman po talaga ang unang nakakilala kay Junho. Ako ang nagpakilala sa kanila. Pero nung naging malapit sila, ako ang nawala. Hindi na niya ako pinansin. Tinitigan siya ng matalim ni Mateo. May gusto ka kay Junho? Hindi sumagot si Bella, ngunit tumulo ang kanyang mga luha. Makinig ka, Bella, inilapit ni Mateo ang kanyang katawan. Nakita namin ang fingerprints mo sa laptop ni Jasmine. Binura mo ang data pagkatapos niyang mamatay. Bakit? Nag-angat ng ulo si Bella, nanginginig ang mga labi. Natakot po ako. Nung gabing yon, pagkatapos umalis ni Jasmine papuntang Eastwood, hindi ako mapakali. Kumatok ako sa pinto niya, pero walang sumasagot. Nung madaling araw, tumawag si Junho, balisa ang boses. Sabi niya, nahulog si Jasmine. Patay na. Nagulat ako. Humingi siya ng tulong. Tulong para saan? Para linisin ang apartment? Tumango si Bella. Sabi niya, baka raw mamisinterpret ng pulis. Gusto lang daw niyang palabasin na aksidente. Naging tanga po ako, sir. Naniwala ako. Tinapik ni Mateo ang mesa. So, pumunta ka doon pagkatapos ng pagpatay? Mahinang tumango si Bella. Dumating ako mga bandang alas 12 ng gabi. Nasa loob na ng maleta si Jasmine. Nakaupo si Junho sa sahig, walang laman ang mga mata. Umiyak ako. Pero pinakiusapan niya akong itapon ang laptop ni Jasmine, burahin lahat ng files. Sabi niya, kung makita raw ng pulis ang laman noon, baka madamay din ako. Natakot po ako. Kaya ginawa ko. Matagal siyang tinitigan ni Mateo, pagkatapos ay nagsalita, at alam mo kung ano ang ginawa niya pagkatapos. Ipinikit ni Bella ang kanyang mga mata. Kinuha niya yung maleta, sabi niya aalis siya ng Maynila. Hindi ko po alam na susunugin niya si Jasmine. Akala ko susuko na siya. Diyos ko, hindi ko po alam. Katahimikan. Nakita ni Mateo ang halo ng takot at pagsisisi na parehong tapat. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na hindi malinaw. Bella, isa pa. Sa mga kuko ni Jasmine, may mga sariwang kalmot at ang ihi ay tumugma sa iyo. Nagkita kayo bago siya pumunta sa Eastwood. Dahan-dahang idinilat ni Bella ang kanyang mga mata. Opo. Dumaan muna siya sa boarding house. Kinuha niya yung dilaw niyang jacket. Nag-away kami dahil kay Junho. Anong nangyari? Inakusahan ko siyang mang-aagaw. Sinampal niya ako. Gumanti ako, kinalmot ko siya. Pagkatapos noon, umalis na siya. Yon na ang huling beses na nakita ko siyang buhay. Mabilis na nagsulat si Mateo sa kanyang notebook. Ang mga piraso ay nagdudugtong na, isang pag-aaway sa pagitan ng dalawang babae. Ang isa'y umalis na may galit, ang isa'y naiwan na may konsensya. At isang lalaking nawalan ng kontrol. 3 pusong nasunog, ngunit isang katawan lamang ang naging abo. Mas malumanay na tinitigan ni Mateo si Bella. Hindi mo siya pinatay pero tinakpan mo ang krimen. Mali pa rin yon. Pero hindi pa ito ang katapusan. Sabihin mo ang totoo. Tulungan mo kaming isara ang kwentong ito ng may katapatan. Yumuko si Bella. Ikukwento ko po ang lahat. Tungkol sa tawag at tungkol sa sulat na iniwan ni Junho.
Napahinto sa pagsusulat si Mateo. Sulat? Anong sulat? Hindi niya yon isinulat sa apartment. Ipinatago niya sa akin, sa kwarto namin, bago pa mangyari ang lahat. Nanlisik ang mga mata ni Mateo. Nasaan ang sulat na iyon ngayon? Mahinang bumulong si Bella. Nasa boarding house pa po. Sa ilalim ng kama ni Jasmine. Mabilis na tumayo si Mateo, tinawagan ang kanyang team sa radyo. Maghanda ng search warrant. Pupunta tayo sa Katipunan. Ngayon na. Sa labas, kumulog ang langit ng Maynila na para bang nakikipagpigil sa isang lihim na malapit ng mabuksan, isang sulat na maaaring magbago ng lahat. Ang maliit na eskinita sa Katipunan ay madilim at malagkit dahil sa ulan. 3 sasakyan ng pulis ang huminto ng walang ingay. Ang mga ilaw ay bahagya lamang nakasindi. Unang bumaba si Mateo, suot pa rin ang kanyang bulletproof vest. Tinitigan niya ang boarding house, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, at marahil, ang lugar din kung saan naghihintay ang katotohanan. Dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto ni Jasmine. Sumalubong ang amoy ng halumigmig na may halong pabango. Sa sulok, ang maliit na kama ay maayos pa ring natitiklop na parang babalik anumang oras ang may-ari. Lumuhod si Mateo, dahan-dahang hinila ang plywood sa ilalim ng kama. Mula sa makitid na siwang, natagpuan ng forensic team ang isang kulay kapeng sobre na naninilaw na sa gilid. Nakasulat dito, para kay Jasmine, mula kay V. Nagsusuot ng guwantes, dahan-dahang binuksan ni Mateo ang sobre. Sa loob, isang piraso ng papel na bahagyang sunog. Isang halo ng sulat kamay sa Koreano at Filipino. Ang itim na tinta ay kupas na. Binasa niya ito ng malakas, salita sa salita, Jasmine, dumating ako sa bansang ito na may dalang pag-asa, pero araw-araw, pakiramdam ko ilumiliit ako sa isang mundong hindi ako naaalala. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin na maaaring maging mainit muli ang buhay. Kung isang araw, mawalan ako ng kontrol, sana huwag mo akong kamuhian. Gusto kong magbago. Pero ang galit sa dugo ko ay mas mabilis kaysa sa isip ko. Kung mabigo akong maging mabuting tao dito, hayaan mo akong umalis ng payapa. Ayokong saktan ka. Ang pirma sa ibaba, Junho. Matagal na tinitigan ni Mateo ang sulat. Isinulat niya ito bago pa ang pagpatay, mahina niyang sabi. Si Bella, na dinala bilang saksi, ay nakatingin sa kawalan. Ipinatago niya iyan 1 linggo na ang nakalipas. Akala ko love letter lang. Naging tanga ako. Hindi ko alam na isa pala itong babala. Tinitigan siya ng matalim ni Mateo. Bakit hindi mo ito ibinigay noong nawawala si Jasmine? Kinagat ni Bella ang kanyang labi. Natakot po ako. Alam kong kung mababasa ito ng pulis, si Junho agad ang paghihinalaan. Gusto ko pa rin siyang protektahan. Huminga ng malalim si Mateo. Prinotektahan mo ang taong pumatay sa kaibigan mo. Yumuko si Bella, ang boses niya'y paos. Akala ko po, kayang tubusin ng pag-ibig ang lahat. Pero ang pag-ibig din pala ang nakakabulag. Lumakad si Mateo patungo sa bintana, pinagmasdan ang mga ilaw ng lungsod. Ang sulat sa kanyang kamay ay parang isang bato sa bigat. Alam niyang malapit nang matapos ang kaso, ngunit hindi pa tapos. May mas malalim na motibo kaysa sa simpleng selos. Inutusan niya ang digital team na i-recover ang mga binurang file sa laptop ni Jasmine. Ilang oras pagkatapos, dumating ang resulta. Sa isang nakatagong folder, mayroong isang video na maihaba na 2 minuto. Ipinapakita ng screen ang mukha ni Jasmine na itala sa kanyang kwarto sa boarding house. Mukha siyang balisa. Ang tunog ng ulan ay maririnig sa likuran. Kung may mangyari sa akin, pakiusap, sabihin niyo sa pulis. Nagbabago na si Junho. Nagagalit siya ng walang dahilan, minsan tinitingnan niya ako na parang ibang tao. Pero hindi ko siya kayang iwan basta-basta. Natatakot ako na kapag mag-isa siya, baka saktan niya ang sarili niya. O ako. Huminto doon ang video. Tinitigan ni Mateo ang screen, tumigas ang kanyang panga. Alam niya, bulong niya. Alam niyang hahantong ito sa masama. Tinabunan ni Bella ang kanyang mukha, humahagulgol. Ako ang nagsabi sa kanyang maging pasensyoso.
Sabi ko, stressed lang si Junho. Diyos ko, ako ang nagtulak sa kanyang bumalik sa kanya. Pinigilan ni Mateo ang galit na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ka pumatay pero naging bahagi ka ng pagkabulag na iyon. Ngayon, trabaho na naming isara ang bilog na ito para wala nang susunod na Jasmine. Tumayo siya, dinala ang sulat at ang video sa evidence table. Sa labas, nagsimula nang lumiwanag ang langit ng Maynila. Ang sinag ng araw ay tumago sa mga kulay abong ulap. Ngunit para kay Mateo, ang umagang iyon ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi isang tanong, gaano karaming pag-ibig ang nagiging sugat bago matanto ng isang tao na ang pag-aari ay maaaring mas mapanganib kaysa sa puot. Habang inilalabas si Bella para sa karagdagang pagsisiyasat, huminto siya sa may pinto, tinitigan ang kwarto ni Jasmine sa huling pagkakataon. Sabi niya dati, ang tunay na pag-ibig ay mapagpasensya, mahina niyang bulong. Pero lahat kami masyadong nagmadali. Hindi sumagot si Mateo. Dahan-dahan lamang niyang isinara ang pinto, iniwan ang silid sa katahimikan. Sa mesa, ang sunog na sulat ay nakabukas pa rin. Ang mga letra nito ay halos naglaho na, ngunit ang kahulugan ay nananatiling nakadikit, ang pag-ibig na hindi kontrolado ay laging nagtatapos sa abo. 2 buwan ang lumipas. Ang Quezon City Hall of Justice ay siksikan sa mga tao. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat dahil sa mga tingin at bulungan. Sa upuan ng akusado, tahimik na nakaupo si Park Junho, suot ang orange na damit ng bilanggo, nakayuko. Sa tabi niya, si Bella Santos, na nakasuot ng kulay abong hijab, ang mukha'y maputla na parang papel. Dumalo si Major Mateo Cruz bilang pangunahing saksi. Sanay na siya sa korte, ngunit sa pagkakataong ito, bawat litratong ipinakita ng taga-usig, ang sunog na maleta, ang lokasyon sa payatas, ang huling video ni Jasmine, ay nag-iwan ng kerot sa kanyang dibdib. Tumayo ang taga-usig. Akusado Park Junho, inaamin mo ba na ikaw ang naging sanhi ng pagkamatay ni Jasmine Reyes? Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Junho, namumula ang mga mata. Inaamin ko po. Pero hindi dahil gusto ko siyang patayin. Gusto ko lang siyang pigilan sa pag-iwan sa akin. Hindi ko alam kung paano pigilan ang galit na iyon. Natahimik ang silid. Malinaw na naririnig ang tunog ng mga panulat ng mga mamamahayag. Nagpatuloy ang taga-usig. Kung gayon, bakit mo sinunog ang katawan ng biktima? Tumingin sa kawalan si Junho. Hindi ko kayang tingnan ang mukha niya. Akala ko malilinis ng apoy ang kasalanan. Pero ang apoy pala ay lalo lang nagpalaki sa kasalanang iyon. Isang mahinang pag-iyak ang narinig mula sa likurang upuan. Ang ina ni Jasmine, inaalalayan ng 2 babaeng pulis. Lumingon ang hukom kay Bella. Binibining Bella Santos, ikaw ay kinasuhan ng obstruction of justice at pagtatago ng ebidensya. Naiintindihan mo ba? Mahinang tumango si Bella. Naiintindihan ko po, Your Honor. Ayoko na pong magtago ng katotohanan. Gusto ko na lang pong tumigil sa pagkonsensya. Ipinakita ng taga-usig ang sulat na natagpuan sa ilalim ng kama ni Jasmine. Ang sulat na ito ay patunay na si Park Junho ay nagpakita na ng mga senyales ng emosyonal na karahasan noon pa man. Bakit mo pa rin nilapitan ang biktima matapos isulat ang liham na ito? Tumingin sa sahig si Junho. Dahil akala ko kayang ayusin ng pag-ibig ang lahat. Pero nagkamali ako. Hindi nagpapagaling ang pag-ibig kung may kasama itong takot. Nagpatuloy ang paglilitis hanggang hapon. Tahimik na nagmamasid si Mateo. Alam niya na bawat salita sa silid na iyon ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol din sa pagsisisi. Nang huling pumalo ang martilyo ng hukom, ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong ang akusadong si Park Junho para sa krimen na murder. At hinatulan ng 2 taong pagkakakulong ang akusadong si Bella Santos para sa obstruction of justice. May mga nagsigawan sa ginhawa, may iba namang umiyak. Ipinikit lamang ni Junho ang kanyang mga mata habang si Bella ay yumuko, nagdarasal ng walang tunog. Dahan-dahang tumayo si Mateo, pinanood ang 2 na ilabas na nakaposas. Nang dumaan si Junho, tinitigan niya si Mateo sandali. Ang tingin na iyon ay walang laman, ngunit tapat. Parang isang taong sa wakas ay naunawaan ang halaga ng galit.
Sa labas ng gusali umambon. Nagsindi ng sigarilyo si Mateo, ngunit hindi niya ito hinitit. Tumayo siya sa hagdanan, pinagmasdan ang kulay abong langit ng Maynila. Sa kanyang isipan, buhay pa rin ang anino ni Jasmine, ang ngiti sa video, ang huling pangungusap na hindi natapos. Lumapit ang isang kasamahang investigador. Sarado na ang kaso, Major. Dapat magaan na ang pakiramdam mo. Tumango si Mateo, ngunit nanatiling blanko ang kanyang mga mata. Walang tunay na nagsasara kapag may buhay nang nawala. Naglakad sila patungo sa sasakyan. Sa radyo, binanggit sa balita na tinanggihan ng pamilya ni Jasmine ang lahat ng danyos mula sa panig ng akusado. Isa lang ang gusto nila, na wala ng ibang kabataang babae ang mawawala dahil sa bulag na pag-ibig. Sa kanyang puso, ipinangako ni Mateo ang parehong bagay. Ngunit alam niya, sa isang lungsod na kasing laki ng Maynila, ang mga pangakong tulad niyan ay madaling mawala sa gitna ng ingay. Nang gabi ring iyon, bumalik si Mateo sa Payatas. Tumayo siya sa lugar kung saan natagpuan ang maleta. Ngayon ay nababakuran na ito, at ang lupa ay nagsisimula ng tubuan ng bagong damo. Yumuko siya, nagsaboy ng ilang tuyong bulaklak. Sana ay matahimik ka na, Jasmine, bulong niya. At sana, matuto kami sa pagkakamaling ito. Dinala ng hangin ang amoy ng basura, ngunit sa likod nito, mayroong bahagyang bango ng sampagita mula sa mga kalapit na bahay. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Sa katahimikan, naramdaman niyang ang apoy na dating nag-aapoy dito ay sa wakas ay namatay, hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa katotohanang sa wakas ay nasabi na. Tumalikod siya, iniwan ang payatas ng may mabagal na mga hakbang. Sa bulsa ng kanyang jacket, nakatago pa rin ang sulat na bahagyang sunog, isang paalala na ang pag-ibig ay maaaring maging isang dasal, ngunit maaari ring maging isang sumpa. 2 linggo pagkatapos ng hatol, bumalik sa dati ang abalang buhay ng Maynila. Sa gitna ng trapikong hindi natutulog, ang pangalan ni Jasmine Reyes ay unti-unting nawala sa mga balita. Ngunit para kay Major Mateo Cruz, ang kaso ay nananatiling nakadikit sa kanyang isipan, tulad ng amoy ng gasolinang hindi nawawala. Isang umaga, nakaupo siyang mag-isa sa isang maliit na mesa sa isang coffee shop malapit sa istasyon. Malamig na ang kanyang kape, ngunit ang kanyang isipan ay nag-aalab pa rin. Sa kanyang harapan, ipinakita ng isang pahayagan ang isang maliit na balita sa ibabang sulok. Park Joon-ho, formal nang ibinalik sa South Korea para doon tapusin ang kanyang sentensya. Walang nagbabasa nito ng mabuti. Major, tapos na ang kaso. Matuto kang mag-let go. Ang boses ng kanyang hepe, si Colonel David, ay nanggaling sa kanyang likuran. Umupo ito sa tapat niya, nagsindi ng sigarilyo. Ngumiti si Mateo ng bahagya. Kung ganoon lang kadali ang lahat, sir. Minsan, iniisip ko, hindi lang katawan ng biktima ang nasunog, kundi pati na rin ang isang bahagi ng konsensya natin. Dahan-dahang tumango si Colonel David. Masyado mong inuuwi ang bigat ng trabaho. Hindi sumagot si Mateo. Tumingin siya sa bintana. Ang ambon ay gumuguhit ng mga linya sa salamin. Sa refleksyon, nakita niya ang anino ni Jasmine. Isang saglit lang, parang isang alaala na tumatangging umalis. Hapon na nang bumalik si Mateo sa opisina para isara ang huling folder. Sa archive room, sumalubong sa kanya ang mga bunto ng maalikabok na dokumento. Sa gitna ng mga ito, natagpuan niya ang kopya ng sulat ni Jasmine, ang huling isinulat bago naging abo ang lahat. Binasa niya ito muli, dahan-dahan, na parang bawat letra ay humihingi ng pag-amin. Natatakot ako, pero gusto ko pa ring maniwala sa kabutihan. Sa labas ng silid, may mga yabag na papalapit. Si Bella Santos ay nakatayo sa may pinto, nakaposas, kasama ang 2 opisyal. Ililipat na siya sa city jail. Pwede po ba kayong makausap sandali, sir? Ang kanyang boses ay maliit, halos hindi marinig. Nagsenya si Mateo. Umatras ang mga opisyal. Nabalitaan ko pong naiuwi na si Junho sa bansa niya, sabi ni Bella. Masaya po akong buhay pa siya. Pero gabi-gabi, napapanaginipan kong dumarating si Jasmine, nakatingin lang. Hindi siya galit, tahimik lang. Mas nakakatakot yon kaysa kung sumisigaw siya. Tiningnan siya ni Mateo, hindi ng galit, kundi ng awa. Kailangan mong matutunang tanggapin yon, Bella.
Ang kasalanang inamin mo ay kalahati ng napatawad. Ang natitira, pagbabayaran mo sa paglipas ng panahon. Yumuko si Bella, nanginginig ang mga labi. Gusto ko po, paglabas ko, magtayo ng isang maliit na foundation. Para turuan ang mga kabataan na ang pag-ibig na walang kontrol ay nakakasira ng buhay. Tumango si Mateo. Kung seryoso ka, yan ang magiging pinakamagandang paghingi ng tawad. Inihatid ng mga opisyal si Bella paalis. Ang kanyang mga hakbang ay maliit ngunit matatag. Nang gabing iyon, tumayo si Mateo sa balkonahe ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang kumikinang na Maynila. Ang mga ilaw ng matataas na gusali ay nagniningning na parang mga bituing nahulog sa lupa. Ngunit sa likod ng liwanag na iyon, alam niyang maraming anino ang naghihintay, tahimik at hindi nakikita. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang ina. Anak, huwag kang masyadong magpagabi. Kumain ka. Kailangan pa rin ang mundo ng mabubuting tao. Pero huwag mong hayaang sirain ka ng kabutihan mo. Ngumiti si Mateo. Tumingin siya sa langit. Ang mga salitang iyon ay simple ngunit nakapagpapakalma, parang isang dasal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, narinig ang malayong tunog ng mga truck ng basura, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kwentong ito. Alam niyang hindi kailanman tunay na natatapos ang hustisya. Sa bawat oras na may isang taong nawawala sa landas, isa na namang apoy ang maaaring magliyab. Ngunit marahil sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ito kung mangyari man. Isinara ni Mateo ang huling folder, inilagay ito sa isang bakal na estante. Sa pabalat, nakasulat sa itim na tinta, kaso ni Jasmine Reyes, ang apoy sa payatas. Matagal niyang tinitigan ang mga salitang iyon, pagkatapos ay bumulong ng mahina, magpahinga ka na, Jasmine. Naging liwanag ka na muli. Tumila ang ulan. Naging malinaw ang hangin ng gabi. Mula sa di kalayuan, umalingaw ang tawag para sa pagdarasal ng gabi, na para bang nagpapaalala na sa pagitan ng kasalanan at pagsisisi, laging may pagkakataong magsimula muli ng may malinis na puso at pag-ibig na hindi nanununog. Pinatay ni Mateo ang ilaw, isinara ang pinto. Sa pader, gumalaw pa palayo ang anino ng kanyang katawan, iniwan ang madilim na silid na ngayon ay nailawan na lamang ng natitirang liwanag ng lungsod. 3 buwan ang lumipas. Halos tapos na ang tag-ulan sa Maynila, nag-iiwan ng mahalumigmig na hangin at maputlang kalangitan. Isang tahimik na umaga, nakatanggap si Major Mateo Cruz ng tawag mula sa Camp Crame. May sulat na dumating mula sa South Korea, partikular na para sa kanya. Ang nagpadala, si Park Junho. Maingat na binuksan ni Mateo ang sobre. Sa loob, isang piraso lamang ng papel at isang maliit na litrato. Sa litrato, nakaupo si Junho sa isang malinis na selda, walang posas, may bahagyang ngiti. Ang kanyang sulat kamay ay maayos, sa pagkakataong ito ay halos lahat sa putol-putol na Filipino. Para kay Major Cruz, isinulat ko ito hindi para humingi ng tawad, dahil alam kong hindi maibabalik ng mga salita ang buhay na kinuha ko. Gusto ko lang magpasalamat. Sa korte, tiningnan niyo ako hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong naligaw. Mula noon, nagsimula na akong matutong makipag-usap muli sa Diyos. Hindi ko alam kung karapat-dapat akong mabuhay, pero gusto kong mamuhay ng tama. Kung isang araw ay makalaya ako, magsisindi ako ng apoy para lamang magbigay ng init, hindi para manunog. Salamat sa pagpigil sa akin. Dahan-dahang isinara ni Mateo ang sulat. Walang galit, tanging isang mahabang katahimikan. Sa likod ng bintana, nahihiyang lumitaw ang unang araw ng bagong buwan sa pagitan ng mga gusaling semento. Nang hapon ding iyon, nagpunta si Mateo sa Batangas, ang probinsya ni Jasmine. Ipinangako niya sa ina nito na ibibigay ang sulat sa pamilya bilang bahagi ng pagsasara ng kaso. Ang bahay ng pamilya ni Jasmine ay nasa gilid ng isang palayan. Ang kanyang ina, isang babaeng may malumanay ngunit pagod na mukha, ay sumalubong na may namumugtong mga mata. Kayo po ba yung pulis na humawak sa kaso ng anak ko? Nanginginig niyang tanong. Yumuko si Mateo bilang paggalang. Opo, ma'am. Gusto ko po sanang iabot ito. Sulat mula sa salarin. Pero kung handa na po kayong basahin. Hinawakan ng babae ang sobre nang hindi ito binubuksan. Hindi ko na kailangang malaman ang nilalaman.
Isa lang ang gusto kong malaman, anak. Nagsisisi ba siya? Tumango si Mateo. Lubos po. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib na parang niyayakap ang anino ng kanyang anak. Kung gayon, hayaan na nating ang Diyos ang magpatuloy sa pagpaparusa sa kanya. Pagod na akong magalit. Naupo sila sa beranda, kasama ang tunog ng mga kuliglig at hangin ng hapon. Pinagmasdan ni Mateo ang malawak na palayan. Naalala niya ang sinabi ng sarili niyang ina, kailangan pa rin ang mundo ng mabubuting tao. Pero huwag mong hayaang sirain ka ng kabutihan mo. Nang araw na iyon, sa wakas ay naging buo ang kahulugan ng pangungusap na iyon. Nang lumubog ang araw, naglakad si Mateo patungo sa libingan ni Jasmine sa likod ng baryo. Simple lang ang kanyang puntod, nakaukit lamang ang pangalan at petsa. Sa ibabaw ng bunto ng lupa, naglagay siya ng isang tangkay ng sampag-ita at nagsindi ng isang maliit na kandila. Hindi ako dumating bilang pulis, kundi bilang isang taong natuto mula sa kwento mo, mahina niyang sabi. Namatay ka dahil sa maling pag-ibig. Pero marahil, mula sa iyong kwento, matututo ang iba na magmahal ng hindi nananakit. Dumaan ang isang marahang hangin, pinasayaw ang apoy ng kandila. Ang maliit na liwanag ay sumasalamin sa mga mata ni Mateo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, na parang naririnig ang boses ni Jasmine, mahina, ngunit payapa. Kinabukasan, bumalik siya sa Maynila. Sa expressway, isinasahimpapawid ng radyo ang isang maikling balita tungkol sa isang bagong pambansang kampanya para maiwasan ang karahasan sa mga relasyon na inspirasyon mula sa kaso ni Jasmine Reyes. Bahagyang umiti si Mateo. Marahil, iyon ay isang magandang simula. Nang dumaan ang kanyang sasakyan malapit sa Payatas, pinabagal niya ang takbo. Mula sa malayo, nakita niya ang mga anak ng mga ngalakal na naglalaro sa ibabaw ng bunto ng basura na ngayon ay tinutubuan na ng berdeng damo. Isa sa kanila ay nagsindi ng isang maliit na kandila, marahil isang simpleng laruan, ngunit para kay Mateo, iyon ay isang tanda na sa lugar na dating sinunog ng kasalanan, ngayon ay may bagong buhay na tumutubo. Huminto siya sandali, binuksan ang bintana ng sasakyan, hinayaang pumasok ang amoy ng basang lupa. Jasmine, bulong niya. Patay na ang apoy, pero narito pa rin ang liwanag mo. Pinaandar muli ni Mateo ang makina, ipinagpatuloy ang paglalakbay na may mas magaan na puso. Naghihintay ang Maynila kasama ang lahat ng ingay